Alam mo yung masakit? Hindi yung iniwan ka ng jowa, kundi yung iniwan ka ng best friend mong kabanding mo sa kabaliwan. Wala masyadong kanta o drama pag friendship ang natatapos, di ba? Pero sa totoo lang, minsan, mas masakit pa yan kaysa breakup ng magjowa. Kasi best friend yan eh. Akala mo forever na. Yung tipong sabay kayong nagtawanan sa mga kabobohan, sabay kayong nagabulan sa ulan, sabay din kayong naghanap ng pagkain kahit walang pera. Tapos ngayon, hindi mo na alam kung kumusta na siya. Kaya oo, huwag nating maliitin. Friendship breakups deserve iyakan. Chocolate at mga 3 days na walang ligo. At kung nandito ka kasi may nawalan kang kaibigan, tara, iyak muna tayo. Tapos tatawa rin tayo mamaya. Pag-usapan natin, bakit ang sakit? Una, masakit literal. Napansin mo ba, after ng friendship breakup, parang literal na sumasakit ang dibdib mo? Relax, hindi ka OA. May scientific explanation yan. Sabi ng mga neuroscientist, pag nasaktan ka emotionally, like iniwan ka ng BFF mo, same part ng utak mo ang umiilaw na ginagamit pag nasugatan ka. Imagine, para kang nabalian ng buto, pero ang nabali, kaluluwa mo. Dorsal posture insula daw ang tawag dyan. O diba, sosyal ang sakit mo? Literal yan. Masakit sa katawan, hindi lang sa puso. Pero ang problema, pag sinabi mong, aray, iniwan ako ng tropa ko. Ang sagot lang sa'yo ng iba, ay nako, gawa ka lang ng bagong GC. Hello, hindi naman parang SIM card ang friendship na basta pwedeng palitan. Masakit to, besh. Legit. Pangalawa, sino na ako ngayon? Best friend mo siya eh. Hindi lang barkada. Extension ng kaluluwa mo. Yung trip mong mag-cutting class, siya nagturo. Yung paborito mong kantang emo, siya nagpakilala. Yung jokes mong baduy, siya lang ang tumatawa. Ngayon, wala na siya. Sino ka na ngayon? Sabi ng mga psychologist, friendships shape our identity. Kaya pag nawala ang isang malapit na kaibigan, parang nawala rin ang kalahati ng pagkatao mo. As in, literal na identity theft. Pero feelings ang ninakaw. Biglang awkward na pumunta sa dati ninyong tambayan. Biglang weird na panoorin yung series na kayo dapat ang sabay. Biglang tanong mo, funny pa ba ako kung wala nang tumatawa? Matapang pa ba ako kung wala nang nagtutulak sa akin sa kalokohan? Parang nawalan ka ng sidekick. Ikaw na lang mag-isa sa pelikula ng buhay mo. At walang laugh track. Pangatlo, tinaga ka sa likod. Betrayal te. Worst case scenario, hindi lang basta nawala. Sinaksak ka pa, metaphorically. Pero minsan, gusto mong literal eh. Betrayal hurts kasi galing yan sa taong hindi mo in-expect. Hindi mo nga sinabi sa kalaban mo, pero kay best friend mong madaldal. Parang sinabi mo na rin. Tapos siya pa ang nag-leak? Ano to, chismis ka pala? Maybe hindi ka niya sinamahan nung down na down ka. Maybe siya pa ang unang nang iwan nung kailangan mo ng kausap. Maybe feeling mo invisible ka sa kanya. Tapos ikaw ngayon, replay ng mga moments sa utak mo. Mali ba ako? Ako ba ang may kasalanan? Dapat ba akong humingi ng sorry kahit ako ang iniwan? That's betrayal trauma mga kaibigan. At ang sakit nun, tumatagal ng taon. Tipong kahit may bagong kaibigan ka na, parang laging may fear na baka iwan din ako nito. Ang hirap magtiwala ulit, besh. Pang-apat, iniwan ka na lang. Ghosting sa friendship. Pero minsan, hindi betrayal ang dahilan. Minsan, tahimik lang silang nawala. Parang multo. Walang away, walang closure, walang goodbye o take care. Bigla ka na lang hindi ni-replyan. Yung ghosting sa pag-ibig, aray. Pero yung ghosting sa best friend,
mas aray. Parang biglang nabaon sa utang yung kaluluwa mo. Sabi ng research, minsan hindi sila nang iiwan kasi hate ka nila. Hindi lang nila alam paano humarap sa awkwardness o guilt. Instead of confronting you, mas pinili nilang maging hudoni, magic na wala. Pero teka lang, hindi ikaw ang problema. Hindi dahil boring o needy ka, sila ang di marunong makipag-ayos ng feelings nila. At kahit anong sakit, kailangan mong maalala, hindi mo kasalanan kung immature sila. Pero paano ba makamove on sa friendship breakup? Kung ngayon feeling mo para kang basang sisiw, ito ang pwede mong gawin. Una, sumulat ka ng goodbye letter. Kahit hindi mo ipadala, isulat mo lahat ng galit, lungkot, at hinanakit mo. Iiyak mo sa papel para lumuwag ang dibdib mo. Pangalawa, kilalanin muli ang sarili mo. Ano ang natutunan mo? Anong klaseng kaibigan ang gusto mong makilala sa future? Mas pipili ka na ba ng loyal kaysa laging online pero laging absent emotionally? Pangatlo, buksan ang pinto para sa iba. Hindi lahat ng tao iwanan ka. Marami pa dyan. Yung tipong kahit wala kayong pera, kakain pa rin kayo ng fishbowl sa kanto nang walang hiya-hiya. Pang-apat, seek support. Walang award sa pagiging ako lang mag-isa. Tawagan mo yung pinsan mo, yung batchmate mo, aso mo. Basta wag mong sarilihin ang sakit. Masakit ngayon, oo. Pero tandaan mo, ang tunay na karunungan minsan dumarating pagkatapos ng pinakamasakit na goodbye. At sa bawat nawalang kaibigan, may bagong darating na maswak sa bagong ikaw. Keep your heart open, kahimig. Marami pang masaya at mabubuting tao ang makikilala mo. Ikaw ba? Naka-experience na ng friendship breakup? Kwento mo naman sa comment section. Baka makatulong tayo sa isa't isa. Kita-kits mga kahimig!